Una sa lahat, musikero, binugbog ang isang kapwa performer. Rumesbak pa pati ang iba pang musikero. Pero ang pinagtulungan, lumaban at naghuga ng apoy. Napaurong ang grupo. Ang dahilan ng nag-iinit na bakbakang yan, alamin maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Lalaki patay ng pagbabarilin kanina sa EDSA Ayala. Lalaking nagamok, nahulihan pa ng pinagbabawal na gamot sa Laguna. Duda ng pulisya, drug user din ang suspect. Paliguan mo ako, pakainin niyo muna po ako, tapos punta tayo doon para matino yung isip. Mga nagpapakalat ng meme para siraan si Bamban Mayor Alice Go, balak daw kasuhan. Mga magulang ng alkalde susi raw para matuldukan ang tanong kung Pinoy ba siya o Chinese. Pinsala ng bagyong Aghon sa agrikultura, posibleng magdulot ng taas presyo sa gulay. Presyo naman ng karneng baboy, nagmahal na. Anong gagawin mo kung habang nagmamaneho ka, biglang may sumulpot na halos 1 metrong haba ng ahas sa windshield ng sasakyan mo? At kantang Salamin Salamin ng P-pop girl group na BINI, pang mangkukulam daw? Ang sagot dyan ng BINI members, alamin. Patay ang isang lalaking driver nang bigla siyang pagbabarilin sa EDSA Ayala. Ang gunman sakay ng nakagitgitan nitong mamahaling sasakyan. Ang masaklap pa na tunghayan ng isang batang 7 taong gulang ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Binaril oh! Binaril na niya! Nagimbal ang mga motoristang dumaraan sa Ayala Southbound Tunnel pasado 2:30 kaninang hapon. Binaril ng suspect ang driver ng puting multipurpose vehicle na ito. Ang biktima, si 66 anyos na lalaki. Sakay niya noon ang isang kasambahay at 7 taong gulang na bata. Nakaparada sa headquarters ng Makati Police ang puting sasakyan. Basag ang salamin ng bintana sa may driver's seat dahil sa tama ng bala. Batay sa pagsisiyasat, galing Taguig City ang puting sasakyan. Papasok na ito ng Ayala Southbound Tunnel nang makagitgitan ang isang itim na luxury car. Pagdating sa tunnel, doon na pinagbabaril ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Tinamaan ng bala sa likod ang lalaking driver. Kwento ng testigo, nakita niya ang kasambahay na humihingi ng tulong para iligtas ang napuruhang biktima. Habang kami nakaparada dun sa harap, bigla na lang pong umandar. Ang akala namin buhay pa. Pala nalaman namin naghihingalo na po. Tumanggi namang humarap sa kamera ang kasambahay pero ipinakita niya sa News 5 ang bag ng kanyang batang alaga na may mantsa pa ng dugong tumalsik mula sa binaril na driver. Naplakahan naman ang luxury car. Nakikipag-ugnayan na ang pulis sa Land Transportation Office para matunton ang suspect. Tinawagan po din natin yung ating kabilang police station sa Pasay, sa Parañaque, sa Las Piñas para makonduct din po sila ng dragnet operations. Pinag-aaralan na ang mga CCTV footage sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Agaw eksena naman sa Laguna ang isang lalaking biglang nag-amok. Nang arestuhin siya na bistong may dala pala siyang droga at hinihinala ring nakagamit. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Diba sabi mo kanina may nag-abot sa'yo? Oo, may nagbigay gusto sa'yo mo makita. droga? Sino yun? Huliin natin. Huliin nyo. Samahan ko kayo. Ganyan ang mga banat ng sospek na yan na naaresto matapos mahulihan ng illegal na droga sa Santa Rosa, Laguna kahapon. Siya si Paulo Labordo, courier driver na taga San Fernando, Pampanga. Handa niya raw ituro ang mga nagbigay sa kanya ng droga pero may kondisyon siya.
paliguan mo ako, pakainin niyo muna po ako, tapos punta tayo doon. Para matino yung isip. Bigay ko sa iyo lahat ng supplier dito. Actually, harap pa nga ng police station. Ako no, pet! Dagdag pa ng sospek, Gusto mo mahuli lahat ng nagdodogan sa Manila. Mamaya po tayong mag-uusap. Pag napakain niyo na po ako ng matino, unang inireklamo sila Bordo dahil sa pag-aamok at pagbubusina ng malakas sa loob ng kanyang van habang nasa isang gasolinahan. Sinita siya ng mga pulis pero nakipagmatigasan at hindi lumabas ng sasakyan. Dumating pa ang asawa ng sospek para kumbinsin siyang sumuko. Pero biglang humarurot ang van hanggang sa nabangga niya ang dalawang pulis mobil. Dito na siya inaresto. gusto ko lang gula siya. Hindi ako. Pero hanggang sa pagsakay sa kanya sa police mobile, naging pahirapan. Pasok ka na, ate! Pasok ka na. O, baka mauntog ka, ha? Iuntog mo kasi ako. Nasaan kasi yung tubig ko? Ako gusto yung tubig. Yung tubig na to. Ang hirap kumuha ng tubig. Hinalughog naman ang van ng sospek at doon nakita ang isang piraso ng maliit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Isa pang bote ang nakita na may laman ding shabu. Aabot sa 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang nakumpiska sa sospek na posibleng nakadroga rin daw. Sa amin pong tingin, at the time na siya ay nagwawala ay under the influence of drug. So kasi po parang nawawala ang sarili niya. Iginit naman ng sospek na galing sa na-pick up niyang parcel ang nakuwang droga. Galing yan dito. Nakakulong ngayon ng sospek at isinailalim na rin sa drug test. Mahaharap siya sa mga reklamong alarming scandal, reckless imprudence resulting in damage to properties, disobedience of a person in authority at resisting arrest. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, balak kasuhan ng kampo ni Bambam Mayor Alice Go ang mga nagpapakalat ng meme para siraan ang alkalde. At para matuldukan na ang pagkwestiyon kung Pilipino o Chinese ba si Mayor Go, handa siyang magpa-DNA test kapag lumantad ang kanyang ina. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinagtatawanan online ang mga naglabasang meme tungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa kampo ng alkalde, hindi nila ito palalagpasin. Balak nilang kasuhan ang mga nagpapakalat ng mga paninira kay Go. Yung namamahiya, di ba? Di ba? Ano bang intention nila dapat para siraan yung tao, para mamahiya? Entertainment, nagpaparami ng likes, nagpaparami ng views, ikita. At the expense of another people. Sa kabila ng online bashing, desidido ang kampo ng mayora na patunayan ang kanyang pagka-Pilipino. At ang pinakamalakas sa ebidensya riyan ay kung lalantad si Amelia Leal, ang ina ni Mayor Go. Napakaganda sana kung lumabas yung nanay niya, no? Para ma-DNA natin sa lahat to. Umaapela rin ang kampo ng alkalde na sa korte na lang ituloy ang mga pagdinig. Nauna ng kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang takbo ng pagdinig na tila nalilihis daw ang issue sa Pogo. Si Senator Risa Hontiveros ang nangunguna sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ipinagtanggol naman siya ni Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kung Pilipino siya, bakit niya rin pinayagan itong mga illegal activities, no? Yung ganun kalaki na property, ganun kalaki na infrastructure, hindi ka pa ba magtataka? That is also a national security concern. Kung talagang Chinese citizen yan, how did she run as mayor? Dagdag pa ni Estrada, dapat na ring paharapin sa pagdinig ang tatay ni Mayor Go na si Angelito Go. Ayon sa kampo ni Go, hindi nila kontrolado kung dadalo o hindi sa pagdinig ang ama ng alkalde dahil may sarili naman daw itong pag-iisip. Sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersya sa mayora, tuloy pa rin daw ang kanyang trabaho. Nakahanda rin silang sumagot kung sakaling ituloy ng Office of the Solicitor General ang quo warranto petition para questionin ang kwalifikasyon niya bilang alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mas maraming minority, mas makakabuti sa check and balance. Yan ang iginiit ni Senator Joel Villanueva na pinag-iisipan daw sumali sa Senate minority. Nagbabalik si Camille Samonte. I am entertaining the idea. Maybe I'd be better as part of the minority or probably lead the opposition in the Senate. Yan ang sinabi kanina ni Senator Joel Villanueva kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Katono yan ang sinabing ito kamakailan ni Senator J.V. Ejercito.
Hindi naman ibig sabihin pag nag-minority kami ay opposition na kami at galit kami sa administrasyon. Sa ngayon, dadalawa lang ang miyembro ng minority bloc, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Villanueva, makabubuti sa check and balance kung madaragdagan ang minorya. Bukod kay Ejercito at Villanueva, bukas din daw ang ilang senador na maging bahagi ng minority bloc. Kabilang dyan sina Senator Mig Zubiri, Nancy Binay at Sonny Angara. Sila rin ang mga bumoto tutos sa pagpalit ng liderato ng Senado. Imagine if there are more fiscalizers, if there are more checkers to ensure that every bill, every measure that we are tackling and passing in the Senate would really help the best interest of our people. Nauna naman ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na bukas siyang makipag-usap sa grupo ni na Ejercito at Villanueva. Pero giit ni Villanueva, pahuhupain muna nila ang kanilang emosyon ngayong nakabreak ang sesyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sabay-sabay nag-resign ang 60 miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Negros Occidental. Sinabi yan mismo ni Provincial Chairman Mayor Albi Benitez. Pero hindi niya idinetalye ang dahilan ng mass resignation. Bukod sa kanila, kumalas na rin bilang miyembro ng PDP si Cebu Governor Gwen Garcia. Nag-ugat daw ang desisyon ng gobernadora sa inihaing reklamo laban sa kanya ni Cebu City Mayor at kapwa PDP member na si Michael Rama. Kaugnay ito sa pagpapahinto ni Garcia ng construction ng isang bus station sa harap ng Cebu Provincial Capital. No comment naman si PDP President Jose Alvarez, chairman ng PDP, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Bohol Governor Erico Umentado kaugnay ng kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Bukod sa kanya, 68 pang opisyal sa Bohol ang sinuspindi ng 6 na buwan. Kabilang dyan ang ilang opisyal ng Regional Office ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Ombudsman, matibay ang ebidensya ng grave misconduct at gross neglect of duty laban sa mga opisyal. Noong Marso nang mag-viral ang itinayong Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Binatikos ito ng marami at ipinasara rin ng DENR. Nalaman ding nag-ooperate ang resort ng walang environmental compliance certificate. Buhay at kabuhayan, yan ang tinamaan ng Bagyong Aghon. Pinadapa nito ang maraming pananim, kaya posibleng magmahal ang gulay sa mga susunod na araw. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ang barko na ito, pag ito, sumagdad sa amin, ubusang bahay dito sa Baling-Balingan. Inanod ng malalaking alon ng barge na ito malapit sa Pampang sa Mauban, Quezon sa kasagsagan ng Bagyong Aghon. Nakasadsad pa rin ang barge sa Pampang ng balikan namin. Wala nang 1 kilometro ang layo mula sa kinatatayuan ko kung saan sumadsad yung barge patungo doon sa mga kabahayan na malapit sa Pampang. Kaya ganoon na lamang ang kaba ng mga residente sa tuwing tumataas ang tubig dulot ng high tide na sinabayan pa ng Bagyong Aghon. Pangamba nila, hindi kakayanin ng mga bahay sakaling magdire-diretso sa kanilang barge. Ang mga bahay nila ay mahina, hindi mga bato. Sa oras na ito po ay dumaong dito, kawawa naman ang mga bahay. Marami talagang maaapektuhan. Huwag naman po sana na ipag-adya, may dumating pang another bagyo, kawawa naman. Kanina umaga, hinila na ang barge pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kasabay nito, muli namang binayo ng malakas na hangin na may kasamang malakas na ulan ang bayan ng Mauban. Kaya hininto muna ang mga biyahe ng bangka. Halos 50 mangingisdang nasira ng bangka sa lugar dahil sa bagyo. Lakas po talaga ng bagyo dito, laki ng alon. Wala lang nga po akong magawa doon sa bangka ko. Nakatingin na lang po ako doon sa malayo. Sa tuwing may bagyo, pinaka-apektado ang sektor na agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, halos 12 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Pinaka-napuruhan ng probinsya ng Laguna at Quezon. Dahil dyan, nakaambang magmahal ang presyo ng ilang gulay. Hindi pa naman yun maramdaman natin immediately. So siguro sa mga susunod na araw magkaroon ng konti lang naman effect.
Sa tansya ng DA, hanggang 5 pisong taas presyo sa kada kilo ng ampalaya, sitaw, pechay Tagalog, kalabasa, talong at kamatis. Kung nakaamba pa lang ang taas presyo sa gulay, nagmahal na ang presyo ng karneng baboy. 5 piso ang itinaas ng average farm gate price ng baboy na nasa 215 pesos ngayon. Dahil yan sa mahal na puhunan, logistics at epekto ng African swine fever. Sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro sa 370 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng liempo. Mas mahal na ngayon, pero no choice din naman. Bibili ka kasi kailangan mo. Sa ngayon, 6 na ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Aghon. Pero isa pa lang ang kumpirmado ng NDRRMC. Kinukumpirma pa ang 5. Mahigit 12,000 pamilya naman ang apektado ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita naman, pagpapalakas sa turismo at maritime defense, kabilang yan sa 3 kasunduang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Brunei. Live mula sa Brunei, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano-ano ang naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan? Mayan, nagtapos nga itong unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei sa inihandang state banquet ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah ngayong gabi. At bago nga nito, nagsagawa muna sila ng bilateral meeting kung saan ilang kasunduan nga ang nilagdaan ng dalawang bansa at binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community dito sa Brunei. Sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei, 3 Memorandum of Understanding ang pinirmahan ng Pangulo at Sultan Haji Hassan al-Bolkiah sa kanilang bilateral meeting. Kabilang dyan ang tourism cooperation, mutual recognition of standards of training, certification and watchkeeping certificates at ang maritime cooperation. Pinirmahan din ang isang letter of intent para i-renew ang Memorandum of Understanding para sa food security and agricultural cooperation. Sa tourism cooperation, nais na palakasin pa ang turismo ng dalawang bansa. Maglalatag ng mga programa para mas mahikayat pa ang mga taga-Brunei na bumisita sa Pilipinas at mas maging Muslim-friendly ang Pilipinas. Sa tala ng Department of Tourism, higit na 6,000 lang turista mula Brunei noong 2023. Pagdating naman sa maritime cooperation, nagkasundo ang Brunei at Pilipinas na mas paigtingin pa ang skills training, research at information sharing, lalo't parehong maritime nations ang dalawang bansa. Dapat din daw idaan sa mapayapang paraan ang pagresolba ng mga defense issues sa rehiyon. Nagpasalamat naman si Sultan Bolkiah sa pagbisita ni PBBM. Patunay raw ito ng malalim na pagkakaibigan at alyansa ng dalawang bansa sa ika-40 anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Samantala, binisita rin ni Pangulong Marcos ang Filipino community dito. Nasa 25,000 ang mga OFW at temporary migrants sa Brunei. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Ibinida rin ng Pangulo ang mas magandang airport na sasalubong daw sa mga OFW sa Pilipinas. Nasa 170 billion pesos ang ilalaang pondo para sa rehabilitation project. Asahan daw yan sa susunod na taon. Bukas naman Mayan ay nakatakdang harapin ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga business owners dito nga sa Brunei at harapin din niya itong mga opisyal ng sektor ng enerhiya at renewable energy. At pagkatapos ng kanyang 2-day state visit dito sa Brunei ay tutungo naman si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Singapore para naman maging keynote speaker sa 21st Shangri-La Dialogue. Mayan. Jenny, isang tanong lang mula sa akin. Baka may naidetalye lang. Malaking bagay itong sinasabi mo na maritime defense na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Brunei. Partikular bang nasabi ng Pangulo na may kinalaman yung maitutulong ng Brunei sa atin sa umiigting nating tensyon sa West Philippine Sea?
May actually dyan sa MOU na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama nga dito si Sultan Bolkiah ay hindi pa nila inilatag yung ano ba talaga yung nilalaman nitong buong MOU, particular nga dyan sa maritime cooperation. Pero bukas ay may pagkakataon naman itong media na makausap si Pangulong Bongbong Marcos bago nga siya magtungo dyan sa Singapore. At yan yung hahalukayin natin ng mga information bago nga siya umalis dito sa Brunei. Mayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Jenny Dongon, live mula sa Brunei. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Anong gagawin nyo kung biglang bumulaga sa windshield ng sasakyan nyo ang isang ahas? Ganyan ang nangyari sa isang pamilya sa Daraga, Albay habang nasa biyahe. Narito ang report. Oh my gosh! May nakikisakay. Tila nakiride ang ahas na yan na biglang bumulaga sa windshield ng sasakyang minamaneho ni Kimberly Carl Rivero. Kwento niya, pauwi na sila ng kanyang pamilya sa Daraga, Albay galing Naga City noong Sabado nang biglang tumambad sa kanila ang ahas na halos 1 metro ang haba. Ganyan mo lang, Be. Okay lang naman. Nakikita ko naman eh. Poison yan! Katatapos lang daw ng malakas na ulan noon, kaya laking gulat nila nang makita ang ahas. Okay lang pataas, wag lang pababa kasi baka pumasok yan sa loob. Hindi natin alam kung saan napupunta yan. Ayon kay Kimberly, naalarma sila nang makitang gumagapang na ang ahas paakyat ng windshield. Yung ahas, ma'am, is sumusuksok na siya dito sa hood, papasok. Ang sabi kasi ng daddy ko is mag-stop kami just in case may makita akong gasoline station or somewhere na maliwanag para alisin namin. Pero ilang segundo lang, nawala ang ahas sa kanilang paningin. Kung may maliwanag ako mag-aalis, sugitin ko ng stick. Ay, wala na, nahulog na. Nahulog na pala ang ahas. Buti walang nasaktan sa kanila. Duda ni Rivero, baka nahulog sa mga dinadaanan nilang puno ang sawa. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Patay matapos mahulog sa tulay ang isang lalaki nang maaksidente ang sinasakyan niyang truck sa Batangas. Habang sa Isabela, patay rin ang naipit na pulis sa salpukan ng mga sasakyan. Yan at iba pang aksidente sa Frontline report ni Jana Roa. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng kotseng yan sa Bypass Road sa Tumawin, Isabela kagabi. Pag-aari ang kotse ng isang babaeng pulis. Ang nakasalpukan yan ay isang MPV na umagaw raw ng linya kaya nagkasalpukan ang mga sasakyan. Ang pulis naman naipit sa loob ng kotse. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang driver. Wasak naman ang bumper ng mini dump truck na ito matapos bumangga sa mga concrete barrier ng tulay sa Batangas City kahapon. Nawalan daw ng kontrol ang driver dahil madulas at maputik ang kalsada. Ang masaklap, tumilapon sa tulay ang 2 sa mga sakay. Patay ang isa habang 4 ang sugatan. Bulagta ang rider na ito nang mahagip ng van sa Rojas, Palawan kaninang umaga. Ayon sa pulisya, binabagtas ng rider ang highway habang hila ng kanyang motor ang isa pang motorsiklo. Sa kasamaang palad, nasagi sila ng kasalubong na van. Tumilapon ang rider at nabagok. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Hawak na ng pulisya ang driver ng van. Sa Baguio, nasira ang harapang bahagi ng van na ito. Ganon din ang nangyari sa nakasalpukan nitong MPV. Base sa investigasyon, umagaw ng linya ang MPV nang makatulog daw ang driver nito. 8 ang sugatan. Sa huli, nagkaarigluhan din ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Sa ibang balita, inireklamo ang 12 pulis na nangharas umano kahit sila na nga ang nagkamali ng sinalakay na bahay sa Lucena. Sinibak sila sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Alas 3 ng madaling araw noong May 24, nakuha na ng CCTV ang mga lalaking ito na nakatambay sa harap ng eskinita ng isang bahay sa Barangay Ransoan, Lucena City. Tila nagmamasid sila at may hinihintay.
Ang mga lalaking ito, mga pulis pala na nakasibilyan. Hindi na nakunan ng CCTV pero pinasok daw nila ang bahay ng 52 anyos na si Renelyn Rian Sales. Kwento ni Renelyn, tinutukan siya ng baril, pinadapa at tinapakan sa likod ng mga armadong lalaki. Malalaking baril daw ang dala ng grupo kaya ganun na lang ang takot niya. Pilit daw nilang hinahanap ang live-in partner niyang si Jonathan. Hinalugog daw ng mga pulis ang bahay ni Renelyn pero agad din silang umalis nang hindi nila makita ang hinahanap nilang si Jonathan. Matapos nito, humingi ng saklolo sa presinto si Renelyn. Dito niya napag-alamang ang mga pulis ay miyembro pala ng Drug Enforcement Unit ng Lucena Police. Nakilala naman ni Renelyn ng 8 sa 12 pulis na nang-raid sa kanyang bahay. Agad silang pinaaresto ng hepe ng Lucena Police. Pakiramdam daw niya, siya talaga ang target ng mga lalaki. Posibleng may kaugnayan daw ito sa pagtestigo niya sa kamera noong May 22 tungkol sa mga pananakot at karahasan noong 2023 barangay and SK elections. Kanina, muli siyang umarap sa pagdinig ng kamera at emosyonal na ikinuwento kung paano ni-raid ng mga pulis ang kanyang bahay. Habang nakatutok yung baril sa akin, tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant? Kinestigo naman ng mga kongresista ang hepe ng Lucena Police. Sa pre-operation report na nakuha ng News 5, lumalabas na isang alias ata ang target ng drug buy-bust operation ng mga pulis. Ang tunay na hinahanap ng mga pulis na si Christian Salcedo alias ata na aresto sa buy-bust operation sa Purok Magaling noong ding May 24. 200 metro ang layo niyan sa bahay ni Renelyn. Kaya tingin din ng mga kongresista, talagang pinuntahan niyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama, nakakainit ng ulo Colonel Reyes kasi actually we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa niyo pero it seems hindi ba tayo nahabag? Gusto namang ipatawag ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang mga sangkot na pulis. Narilib na 12 pulis pati ang hepe ng Lucena PNP matapos masampahan ng reklamong grave threats, violation of domicile at unjust vexation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Estado naman ng isang pulis at dating sundalo na naaktuhang illegal na nag-e-escort ng isang sasakyan sa Parañaque. Mahigpit na ipinagbabawal ng PNP ang mga ganyang racket ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ako sir, galing ako Pampanga sa bahay ng BC. Bakit HPG ka? Yes sir. Kasi ang uniform mo, nag-uniform ganito. Ang uniform ko sir, nasa bahay sir. Todo paliwanag ang rider na ito nang harangin siya ng operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa Parañaque City kahapon. Ang lalaking yang naaktuhang iligal na nagsisilbing motorcycle security escort ng isang sasakyan. Nadiskubre ring isa pala siyang pulis at tauhan pa ng HPG. Hindi ko nasuot yung pula sir Saka isa pa sir, yung pula ko sir, nasa bahay sir. Hindi na nakunan sa video pero kasama niya ang isa pang rider na nagpakilala namang miyembro ng Philippine Army pero sticker ng PNP ang nasa kanyang motorsiklo nang ilapit ng News 5 sa Philippine Army. Napag-alaman naming taong 2022 pa pala na discharge mula sa serbisyo ang nagpakilalang sundalo. Inaalam na ng PNP kung sino ang ine-escortan ng dalawa. Nabiguro kasing sundan ng dalawang escort ang binabantayang sasakyan dahil bigla itong humarurot palayo. Mahaharap ang dalawa sa reklamong usurpation of authority at illegal use of uniform and insenya. Ang ikinasang operasyon ay bahagi ng Oplan Wastong Hagad ng PNP Highway Patrol Group. Layo nitong tuluyan ng matuldukan ang pagbibigay ng illegal na motorcycle security escort services sa kung sino-sinong VIP. Dismayado naman si PNP Chief Police General Romel Marbil sa panibagong insidente ng moonlighting o racket sa labas ng pagiging isang pulis. Makikita niyo po talagang justice will call. We are not forgiving sa magandang bagay. Paliwanag niya, hindi naman daw masama kung papasok sila sa legal na pagnenegosyo. Pero ibang usapan na ang moonlighting. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Bigong makaabot sa finals ng 2024 AVC Challenge Cup ang Alas Pilipinas Women's Volleyball Team pero historic pa rin ang kanilang narating. Tinalo ng Team Kazakhstan ang Alas Pilipinas. First set pa lang,
naghabol na agad tayo ng malamangan ng 10 puntos. Sinubukan bumawi ng Pinay Aces pero sadyang malakas ang Kazakhstan. Sa huli, na-sweep ng Kazakhs ang Alas Pilipinas sa score na 25-23, 25-21 at 25-14. Pero bukas, babawi ang Alas Pilipinas para sa bronze medal match. Mga kalaban nila ulit ang tinalo natin na Australia. Showbiz tonight na tayo. Pangmalakasan ng comeback sa K-pop. Sabay na naman naglabas ng music video sina BTS, RM at ang aespa. Yan ang hip-hop at 90s street vibe song ni RM na Groin. Malalim ang mensahe nito na tungkol sa pagiging totoo sa sarili sa kabila ng negative comments mula sa mga taong ayaw natin. Bahagi pa rin ito ng latest album ni RM na Right Place, Wrong Person. Kasabay niyan, inilabas na rin ang music video ng aespa na Armageddon. Futuristic ito na tungkol sa fierce at mature alter egos ng aespa members sa iba't ibang universe. Ito ang title track nila sa kanilang first album na Armageddon. Eto pa, magkakaroon ng first solo fan meet dito sa bansa si Queen of Tears actress Kim Ji-won. This August 3 na yan, abang-abang dahil i-announce soon ang ticket details at venue nito. Samantala, bumwelta ang singer na pinalit sa batikang aktres na si Eva Darren sa pag-present awards sa FAMAS. Sa Facebook video ni Sheena Palad na sumunod, sabi lang ni Sheena Palad, sumunod lang naman siya sa utos ng organizer. Nahaharas din daw siya ngayon at sinasabihan ng kung ano-ano. Pero sana raw ay maging aral ito sa lahat. Nung pinuntahan po ako ng staff, sabi niya, Sheena, can we ask a big favor from you? Sabi ko, yes, what's that? Tapos sabi niya, can you present the awards? Sabi ko, okay, sige, no problem. That's it. Yun lang po yung alam ko, ay hindi ko po alam na si Miss Eva yung magpe-present po. Kaugnay niyan, tinanggap ng pamilya ni Eva ang public apology ng FAMAS. Pero marami pa rin nainis gaya ni Rita Avila. Kinuwestiyon niya ang dahilan ng FAMAS na hindi raw nila mahanap si Eva kaya iba ang pinag-present nila ng award. Say naman ng aktresa si Myla Gumila, hindi raw nag-research ng maigi kung sino man ang naka-assign na staff kay Eva. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Literal na nag-init ang bakbakan ng mga street performers sa Mexico. Ang simpleng pagtatalo na uwi sa pagbubuga ng apoy. Narito ang Frontline News Abroad. Sapul sa video ang pag-aaway ng dalawang street performer na ito sa kalsada sa Morelia, Mexico. Hanggang sa pinagsusuntok ng musikero ang kaaway niyang isang fire breather. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagsali ng grupo ng mga musikero sa gulo. Pero hindi nagpatalo ang fire breather at pinagbubugahan ng apoy ang grupo. Agad namang umiwas sa mga musikero sa apoy. Pero tila naghahamon pa rin ang grupo, kaya makailang beses din silang binugahan ng apoy. Dali-dali namang tumakbo ang lalaking ito na magliyab ang damit. Namatay rin ang apoy matapos niyang gumulong sa lupa. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away sa agawan ng kita. Wala namang inaresto sa mga performer.
Dinala sa ospital ang fire breather matapos magkasugat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Heto pang balita abroad, posible kaya ang paglilipat ng ulo sa katawan ng ibang tao? Yan ang target ng isang kumpanya. Sa konsepto ng dinidevelop ngayong head transplant system, 2 katawan ang isasalang sa operasyon. Isang katawan ng posibleng donor na brain dead na at ulo ng pasyenteng maaring may malubhang sakit sa katawan. Ang ulo ng pasyenteng may malubhang sakit sa katawan ang ililipat sa ibang katawan. Ginagamitan daw ito ng Artificial Intelligence o AI system. Makatutulong daw ito sa mga pasyente na may neurological diseases gaya ng Alzheimer's at Parkinson's. Target ng kumpanya na magkaroon ng kauna-unahang operasyon sa loob ng 1 dekada. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Salamin, tungkol ka nga ba sa pangkukulam? Yan ang nakakalokang issue ngayon sa kantang yan ng BINI. May sagot na rin dyan ang members. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Sino ba namang hindi mapapainda sa sikat na kantang ito na Salamin-Salamin ng BINI? Bukod sa nakaka-LSS na music beat, marami ring nakaka-relate sa mensahe nito, lalo na yung mga umaasang mahalin sila ng mahal nila. Kaya naman sinong mag-aakalang may ibang grupo na iba ang basa sa lyrics ng kanta? Sa Facebook post ng isang religious group, sinabi nilang tungkol sa witchcraft o pangungulam ang salamin-salamin. Nababahala raw sila na minsan na itong sinayaw sa isang simbahan. Kaya say nila, mag-ingat sa mga Kristiyano na walang nakikitang mali sa kantang salamin-salamin. May ilang paniwalang-paniwala sa post na ito at napa-amen pa. Pero meron ding nagsabing o iyang post at idinaan sa biro ang kanilang reaksyon. Mangkukulam agad? Sagot naman dyan ng BINI members. Natatawa na lang po kami na may mga ganun na pong mabubuong kwento na theory po yung mga tao. Hindi na natin makokontrol din po kasi yung utak ng ibang tao po. Fake news po yun, hindi po witchcraft ang salamin-salamin. Maganda lang yung song. Siguro nga, minsan na nating narinig ang mirror, mirror on the wall sa evil queen na kalaban ni Snow White. Kung papakinggan ang salamin-salamin ng BINI, tungkol lang naman ito sa paghahanap ng true love. May masama ba doon? Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Tuesday mga kapatid. Uy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, bloom spotted sa jeep. Viral kasi ang jeepney sing-along ng magkakaibigan sa Cavite sa BINI hit na Pantropiko. Na favorite mo. O yan ang jamming ng magkakaibigan sa Rosario. Kwento ng isa sa kumantang si Ramos. Naghihintay silang mapuno ang jeep. Ay naman pala sa mga oras na yan. Saktong may bago silang nabiling Bluetooth speaker at dito nila itinest at certified blooms daw silang magkakaibigan kaya Pantropiko ang napili nilang kantahin. You know what? It's a very good song. Ako mismo, paborito ko yan. Ayan na. Yun naman pala. Ikaw, paano? Yung mga pagano. Hindi totoo kasi ang
lakas ng LSS. memory niya, LSS niya. Talagang Diba? tumatatak talaga, no? Yes. Pinapakinggan mo. Fairness sa Bini, Galing. Dalawang talaga. showbiz natin, Bini ngayon. Yes. Oo, Dapat- salamin. Bini, kung napapanood nyo to. May mga fans kayo dito. Oy. At yan po ang 45 minuto ng pag-ibay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Edling Gao, ako po si Andre Felix. At ako naman po si Mean Los Baños Oroseo. Magandang gabi.